Mm. Katulad dito, mga kababayan, ano yan, Kent? Si Manny Pacquiao. Ano yan kay Manny Pacquiao? Ito na, mga kababayan. Si Manny Pacquiao may patutsada kay Digong. Ito pakinggan nyo mga kababayan. Si Manny Pacquiao may patutsada kay Digong. Bakit? Sabi ni Manny Pacquiao, kung siya, pasalamat daw tayo at yung mga magnanakaw sa flood control na hindi siya ang nanalong presidente. Kasi kung siya ang nanalong presidente, ngayon daw kulong na lahat yan. Yun ang sabi ni Manny Pacquiao, mga kababayan. At meron pa siyang buwelta dito sa administrasyong Duterte. Anong sabi ni Pacquiao? Matagal ko nang alam yan. May hawak akong resibo nung nakawan na yan lalo na yung rock knitting sa Benguet. Pero anong sabi sa akin? Sinungaling daw tayo Naniwala naman ang taong bayan, sinungaling daw tayo sabi ni Digong. Ito yan. ng mga dati niya na rin kasamahan sa Senado. Ito mga kababayan, ulitin natin. Kasama si dating Senador Bong Revilla na sumuko na sa mga otoridad. Sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na pinaparatangang Ito mga kababayan, dito tayo, wait lang. Matagal na rin daw niyang ibinunyag ang mga anomalya noong nasa politiko pa siya. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Tingnan ninyo. Kasalaman niya yung mga korap. Hindi ako nanalo ng presidente. Kung nanalo ako, lahat sila kulungan na. Pinagdarasal ni former Senator at boxing legend Manny Pacquiao ang mga sangkot sa flood control scandal. Anya, sana raw makamit na ng Pilipinas ang totoong hustisya. Nasa hot seat ngayon ang mga dati niya na rin kasamahan sa Senado, kasama si dating Senador Bong Revilla na sumuko na sa mga otoridad. Sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na pinaparatangang tumanggap umano ng kickback sa mga proyekto. Bilang dating chairperson ng Senate Committee on Public Works, nung siya pa ay mambabatas, matagal na raw niyang inilahad ang malaking problema sa infra projects, gaya ng sa flood control, rock netting at iba pa. Pero tila hindi raw maganda ang reaksyon ng publiko rito noon. Lahat yan. Kumplito ako sa mga ebidensya, lahat yan. Pero, sabi ng taong bayan, sinungaling ako. Diba? Ganyan. When I saw the comments like, sige, sinungaling ako din. Kung ano man yung kahinatan ng bansa natin, because of the people din yan. So, ganun yan What I'm trying to say now is like, there's God that we need to ask guidance. Kinilala ni Pacquiao ang aksyon ng Marcos administration sa pagsiwalat nito sa maanumalyang flood control projects. Maraming salamat po kay Onyx Adanarp. Ayan, sa yung 25 Hong Kong dollar super chat. Watching from Hong Kong and silent viewers. Ayan, salamat po sa yung super chat po. So ngayon mga kababayan, yun yung sabi ni Manny Pacquiao. Pasalamat sila na hindi ako naging presidente kasi kung ako, matagal ng kulong yung mga yan. Ang problema lang mga kababayan, hawak daw ni Manny Pacquiao yan, lahat ng ebidensya dyan sa nakawan sa DPWH. Ano ang sabi ni Digong noon? Noong i-challenge niya si Manny Pacquiao na magbigay ka ng isang pangalan kung anong ahensya yan, ituro mo sa akin kung sino yung mga kurap na yan. Ngayon, kung wala kang mabigay sa aking pangalan or ahensya, isabihin ko sa taong bayan na huwag kang iboto kay sinungaling ka. Ito mga kababayan, pakinggan ninyo ito sige. Mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong obis. Kaya ni Pacquiao, salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala, within 1 week may gawin ako. Maglista ka, Pacquiao, you would be a mentally dishonest person. Sabihin mo na walang corruption. Kaya sabi mo, twice over, I challenge you. Baka ikaw may alam ka because you were talking just nonchalant about the whole thing. Kung hindi, namumuliti ka lang, and I would say na I will be, if you fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it.
Kung hindi daw masabi ni Manny Pacquiao, kung mag-feel daw siya, ikumpanya daw siya ni Digong at sabihin sa taong bayan na wag siyang iboto kasi sinungaling siya. Kita ninyo? Si Manny Pacquiao na mismo may sabi. Ngayon, hanapin natin. Hanapin natin mga kababayan kung gaano katotoo ang sinabi ni Manny Pacquiao. Ito po rock knitting. Sinabi na mismo ni Pacquiao yan, rock knitting sa Benguet. Wait lang mga kababayan. Pacquiao. Ito na mga kababayan. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic again flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kagad. Sinama, pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa. Ayun, naglaglagan. Bumuho lahat ito, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Dati mga kababayan, nung ibinulgar ni Manny Pacquiao yan, 9 billion pa lang yan. Yung rock knitting na yan, sa pamamagitan ni Yap at ni Pulong. 9 billion pa lang yung rock knitting na yan sa Benguet. So ngayon, habang tumatagal, umabot ng 36 billion rock knitting, wala pa rin kwenta. Kasi instead na sitahin ni Digong yan, ikulong yung mga nagnanakaw dyan, ang ginawa niyang sinungaling si Pacquiao, na which is binulgar naman ni Pacquiao yan noon, ginawa niyang sinungaling kasi bakit? Pinoprotektahan ni Digong, madawit kasi si Pulong. Diba? Yun po yun. Walang silbi at maituturing na economic sabotage. Ganitong inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ininspeksyon niyang rock shed at rock netting project sa Benguet na nasira kahit kinastosan ng milyon-milyon piso. So dito hanapin natin. Manny Pacquiao rock knitting sa Benguet at sinabi kay Duterte, ngunit si Duterte ay hindi pinaniwalaan ang 9 billion rock knitting. Ito na, mga kababayan. Basahin natin billion rock knitting scam. Ito mga kababayan. 3 months ago, Vera Files tayo para para authentic. Dito, Vera Files fact check. Report claiming no media reports on Duterte's Benguet visit not true. Ayan na. So dito mga kababayan, website Philippine News published September 24 a poor story which falsely claimed that mainstream media did not report on President Duterte visit to Benguet province after it was hit by landslide caused by Typhoon Umpong. At least 6 media outlet GMA News Online, ABS-CBN, CNN, Inquirer.net, Rappler at Sunstar Baguio produce report about Duterte visit last September 17 or 2 days after northern provinces were battered by the typhoon, and week before Philippine News even published its untrue story. President Duterte persistent visit to Benguet despite security issue not reported by mainstream media. So ito po nakalagay mga kababayan. Duterte persistent visit to Benguet. Ayan, bumisita si Digong yan. Sa Benguet, ang sabi. Pero yan po ay false. Hindi po yan totoong bumisita si Digong. Kasi mga kababayan, sinabi po kasi ni Manny Pacquiao dyan, mga kababayan, na 9 billion rock knitting. So ito po mga kababayan ang nakalagay. Administration. May mga observation din po, or some of your critics are saying you're quiet when it comes to Duterte corruption. Specifically, isa po sa nabanggit dito ay yung rock netting issue dito sa Benguet, na ngayon daw po, when you're being very vocal about corruption, hindi nyo nababanggit yung mga nangyaring corruption nung nakaraang administrasyon. Ano po ang sagot nyo doon? Mabuti na lang, Krista, nabanggit niya sa akin. Another kasinungalingan yan, no? Alam mo, sir, this 2019, ni-raise ko na yan. And consistently, every time I do a presentation, I talk to people, I talk to groups, big groups, no? Laging kasama yung rock netting na yun. Ang hirap mag-imbestiga kung walang kooperasyon ang DPWH. Kasi sa kanila ka kumuha ng dokumento Ayun nila Diba? Si Magalong mismo nagsabi, matagal na niyang alam yan. Matagal na niya yan. Kahit
2019 pa lang, chine-check na niya yan. Kada eleksyon, sinasabi na niya yan sa taong bayan, itong korupsyon sa Rockniting. Mahirap mag-imbestiga kung ang mismong DPWH ay hindi makipag-cooperate kasi sangkot sila dyan. 'Di ba? Sinabi na yan mismo ni Manny Pacquiao na merong 9 billion Rockniting hanggang sa umabot ng 36 billion. At mismo si Trillanes na nga nagbulgar niyan eh. Sangkot si Pulong at si Eric Yap dyan. So ngayon mga kababayan, ayun ang sabi ni Manny Pacquiao. Sinabi ko na yan noon eh. Sabi ko nga, pangatlo tayo sa pinakakurap sa buong mundo, ang Pilipinas. Sabi ni Digong, patunayan mo yan. Kung hindi mo mapatunayan yan, I will campaign to the people and say, wag kang iboto kasi sinungaling ka. Diba? Ayun, buwelta ni Manny Pacquiao. Diba, mga kababayan? Yan ang sabi. Kaya ni Pacquiao, salita ng salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala, within 1 week may gawin ako. Ituro ang opisina na corrupt, within 1 week may gagawin ako. Kailangan pa bang isabi ni Manny Pacquiao sa iyo, Digong, anong kwenta ng confidential funds mo? Anong kwenta ng intelligence fund mo? Yung ng chismis ng jirjir ni Laila de Lima, nalaman mo, pero yung corruption sa Benguet, 9 billion ang halaga, hindi mo alam. Pinagluloko mo yung taong bayan eh. Kaya nga mga kababayan, kayo mga DDS, maputang ina yung mga bobo kayo, sinampal na kayo ng katotohanan, digong pa rin kayo ng digong. Tatay kayo ng tatay, hindi nyo man kamukha. Yan yun mga kababayan. Sasabihin niya, ipatunayan mo sa akin, ibigay mo sa akin. Kasi kung mag-fail ka niyan, ikumpanya kita sa taong bayan at sabihin ko, huwag kang iboto kay sinungaling ka. Putang ina yung jirjir video ni Jonel, nalaman ni Digong, putang ina mo. Samantalang yung 9 billion, yung 9 billion na ninakaw ni Pulong, di ba, at ni Eric Yap, dyan sa Rockniting sa Benguet, na alam ni Manny Pacquiao. Imposible naman si Manny Pacquiao unang makaalam, si Digong wala. Hindi daw niya alam. Putang ina. Di ba? Tapos papresko ng papreskon. Para hanap simpatsya. Sabihin mo, Manny Pacquiao, patunayan mo. Kasi may gagawin ako within 1 week. Anong gagawin mo? Pagpapatayin mo yung mga testigo? Ipapatumba mo lahat ng mga ebidensya, tatago mo, ilibig mo, katulad kay di ba? Katulad kay Cabral, ini-stress ninyo para tumalon sa bangin. Di ba? Ganyan ang gagawin nila mga kababayan. Sabi mo sa akin kasi may gagawin ako within 1 week. Kasi ang gagawin niya doon, katulad kay Jimmy Guban, nung bulgar at nalaman ni Jimmy Guban na meron palang droga sa magnetic lifter ni Michael Yang, anong ginawa ni Digong? Pinagpapatay yung mga kasamahan ni Jimmy Guban. Anong ginawa? Si Jimmy Guban pinakulong. Diba? Imbes na yung testigo at trabahante ng gobyerno ang nakabisto, ang ginawa, pinagkukulong lahat ni Digong. Pinagtutumba niya. Paano ko nasabing pinagtutumba? Punta na naman tayo kay Jimmy Guban. Dito tayo mga kababayan. Ito gusto nyo yun ng totoong kwento eh. Ito. Jimmy Guban. Kung ano ang kwento ni Jimmy Guban. Customs. Tuloy-tuloy po akong dinodoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Diba? Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Ganyan. Itatagal ang buhay mo. Divorce, your honor, sinabay niya pa pati anak ko. Kaya sabi ko sa iyo, si Madriaga, delikado yan si Madriaga. Delikado si Madriaga. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon palang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong. Diba? Si Mans. Diba? Si Michael Yang. I wish to express my intent to be part of the investigation. And I undertake to tell the truth and nothing but the truth. To shed light on the proliferation of illegal drugs.
should you consider me as one of your resource person, may I respectfully request that I be given immunity from prosecution. Kita ninyo, di ba? Kung sino pa yung tao na nakabisto ng kalukuhan, ipapatumba nila. Tapos ibabaliktad nila ang sabihin nila, siya ang may gawa ng droga na yan. Paano mangyari mapunta kay Jimmy Guban ang droga? Si Michael Yang ang may-ari ng magnetic lifter. Tapos ituturo ni Digong si Jimmy Guban ang may-ari. Kaya kinulong. Di ba, mga kababayan? Ganyan sila, katulad kay Trillanes. Nabisto ni Trillanes itong ginawa ni Digong na gentleman's agreement sa China. Ito pa, maraming ebidensya yan na lahat si Digong pinagtitwist niya. Bukod kay Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao alam ang pagnanakaw, itinuro ni Manny Pacquiao ang sabi ni Digong, ikumpanya kita sa taong bayan na huwag kang ibuto kay sinungaling ka. Which is, alam ni Digong yan. Yung 6 scandal nga ni Dilima, alam ni Digong. Yung 9 billion na nakawan sa rackniting sa Benguet, hindi niya alam. Tapos sabihin niya, sinungaling si Pacquiao. Katulad niyan, nabisto ni Trillanes ang gentleman's agreement ni Digong at ni Xi Jinping sa China, nakalkalin ang lahat ng minerales dyan sa West Philippine Sea, kung makakuha man ng langis or makadiscovered ng langis, 60 barrels sa Philippines, 40 sa China. So, walang nangyari, tinayuan ng mga buildings, yung Spratly Islands. So, ngayon mga kababayan, nung binuko ni Trillanes ito, at ni Laila de Lima, anong ginawa niya kay Laila de Lima? Nilabas ang video na Junel at kinasuhan na drug trader si de Lima, drug protector at pinaturo ni Kerwin Espinosa. Itong si Kerwin, sumakay naman kasi takot na patayin siya kasi pinatay na ang tatay niya. Nakulong si de Lima. Si Trillanes hindi basta-bastang makulong ni Digong kasi wala siyang mahahanap. Ang kaso ni Trillanes na rebellion noon ay yung inciting to sedition, tinanggal na yun, di ba? Binigyan ng pardon si Trillanes, nakalaya na. Ang ginawa ni Digong, binawi ang amnesty, ibinalik para si Trillanes makulong, hindi tumalab. Kasi bakit? Mautak si Trillanes. Malinis na ako dyan, binura na ako niyan. Bakit mo ibabalik sa akin? Kasi hindi niya mapakulong. Pangalawa, para makulong si Trillanes, inutusan niya yung kanyang utosang pokpok. Yung pokpok niya na, yung koki ko. Masarap ang koki ko. Inutusan niya, pumunta ng Singapore, gumawa ng peking mga bank account, tapos gawa-gawa na mayroon daw mga diniposit si Trillanes doon sa Singapore na pera na ganito-ganito. Ang ginawa ni Trillanes, pumunta ng Singapore, chinik yung mga bangkong sinabi ni Digong. Ayun, pagdating ni Trillanes doon, walang nakita. Walang nakita na pangalang Trillanes. Di ba? Ito yun, mga kababayan. Gusto nyo makita ang ebidensya? Ito. Trillanes. Bank account sa Singapore at sa Hong Kong. Singapore at Hong Kong yan. Alam ko mga kababayan, vlogger ako ni Digong noon eh. Ito mga kababayan. Ito yan. Meron po akong hawak-hawak ng mga dokumentos na ibinigay po sa akin, alright, ng isa pong informante, a very reliable source. Ito po ang mga bank accounts ni Senador Antonio Trillanes, ayon po dito sa isang investigative team na naghalungkat ng mga offshore accounts ni Senador Antonio Trillanes. Lumalabas ba yan, mahigit sa 10 yung kanyang bank accounts, alright? Meron po siyang bank account sa Singapore, sa Hong Kong, Shanghai Bank. Merong Singapore, may Hong Kong, may Japan pa nga. So ngayon mga kababayan, imbento ni Digong yan. Pinuntahan ni Trillanes isa-isa itong sinabi ni Erwin Tulfo kasi in-interview ni Erwin Tulfo si Digong at this time. So ngayon, isa pang dahilan ng labis na galit ni Trilili ay ang pagbubunyag ni Tatay Digong sa kontrobersyal na mga bank accounts ni Antonio Trillanes sa Singapore. Naglabas na ng mga bagong ebidensya si Pangulong Duterte ukol sa mga bank account ni Senador Antonio Trillanes. Gihit pa ng Pangulo, nagawa raw may pasara ng Senador ang bank accounts nito Singapore sa pamamagitan ng online banking bago pa ito pumirma ng kanyang waiver. Galing! Kahit ipasara mo yung account mo doon, may record ka pa rin, tanga. Diba? Biruin mo, kung nakalkal mo na may bangko si Trillanes sa Singapore, magkano ang bayad mo sa intelligence niyan? Pero yung rackniting sa Benguet na binulgar ni Pacquiao 9 billion, hindi mo ma-check-check. Diba? Biruin mo, ganyan sila kasinungaling si Digong. Mga kababayan, ganyan ka demonyo si Digong.
Bakit? Sa bank account daw di umano ni Trillanes, nalaman niya galing sa kanyang mga intel, sa kanyang mga impormante na may bank account si Trillanes sa Singapore at sa Hong Kong. Samantalang yung rock knitting sa Baguio Benguet, 5 oras lang naman mula sa Malacanang, hindi niya alam na may 9 billion na palang nanakaw. Diba? Ganyan siya kasinungaling. Yung 9 billion rock knitting na naging 36 million ngayon na binulgar ni Pacquiao noon, hindi niya imbestigahan. Pero yung kay Trillanes, na meron daw bangko sa Singapore at sa Hong Kong, meron siya. Ngayon mga kababayan, actually, yung listahan ng bangka. so ang ginawa ngayon mga kababayan, sabi ni Digong, may bank account si Trillanes. Ang ginawa ni Trillanes, pues, ginawaan mo kong bank account, pues, eto, lahat ng bank account ni Digong, ni Sara, ni Polong, ni Baste at ni Hanilet na tumanggap sila ng pera mula sa droga ng drug lords, nilabas lahat ni Trillanes. O ito, napaamin si Sara. Pakinggan ninyo. Yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, kita mo? Totoo daw talaga may bank account. Hindi alam ng bangko kung bakit nandun yung pangalan niya at hindi niya rin alam kung bakit nandun sa listahan. Kita ninyo? So ano ibig sabihin ninyo? Ang bangko, yung mga teller sa bangko, nagsayang ng memory card ng computer. Yung mga trabahante dun sa bangko, yung mga cashier, yung mga teller nila doon, magta-type, magagawa ng account Sara Duterte. Tapos, syempre, bago ka makagawa ng account doon, may ID, may birth certificate, may 2 valid ID. So paano mangyari doon magagalagay yung pangalan mo doon, apelyido at bank account nang hindi ka pumupunta doon physical? Kailangan ng physical appearance yan eh. Diba? Ngayon mga kababayan, lahat talaga si Digong sinungaling. Mahilig mambaliktad. So, ito mga kababayan, ito na, pakinggan ninyo. I do not know, Mr. Chair. May I ask the COMSEC if former Senator Trillanes would be present? Sir, we invited Senator Trillanes, but hindi pa si Trillanes nakapasok nito. Pumasok yung Duterte, sila talaga yung nagsimula niyan. I remember yung unang fake news sila, yung ginawa raw safest city in the world ni Duterte yung Davao. So it's fake news. Of course, kahit yung kapag tinignan mo, top 1,000 safest cities, hindi papasok yun eh. Dito sa Pilipinas, yun ang most dangerous. Ang Davao is most dangerous. Kasi number 1 siya sa murder. Biruin mo yun. And statistics ito ng Philippine National Police. That time when he was mayor. Pero the way they were able to spin it, they made people believe na safe in Davao. Tayo naman po. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, napakasinungaling na talaga ni Digong. Diba? Napakasinungaling ni Digong. Kaya sabi nga ni Manny Pacquiao, sinabi ko na yan noon eh. Kompleto ako dokumento niyan, pero sabi ng tao, sinungaling daw ako. Yan ang sabi ni Manny Pacquiao. Sinabi ko na yan noon, nilabas ko na yan noon. May ebidensya ako niyan eh. Ito. Nagising daw ang mga... Ito mga kababayan. Because of the people din yan. So, ganun yan eh. Lahat yan. Kompleto ako sa mga ebidensya, lahat yan. Pero, sabi ng taong bayan, sinungaling ako. Ganyan. When I saw the comments like, sige, sinungaling ako din. Kung ano man yung kahinatan ng bansa natin, because of the people din yan. So, ganun yan eh. What I'm trying to say now is like, there's God that we need to ask guidance. Diba? Si Pacquiao na mismo nagsabi, kumpleto ako ebidensya niyan. Pero ang sabi, sinungaling daw ako. Sabi ni, sabi ni Digong. Ito mga kababayan. Pacquiao,
you would be a mentally dishonest person. Sabihin mo na walang corruption. Kaya sabi mo, twice over. Oh, I challenge you. Baka ikaw may alam ka because you were talking just nonchalant about your thing. Kung hindi, namumuliti ka lang, and I would say na I will be, if you fail to do that, I will campaign against you. Diba? I will campaign against you at sabihin ko sa taong bayan wag iboto si Pacquiao kasi sinungaling. Pero magulat ka dito, rock-knitting sa Benguet, si PBBM mismo nakadiscover. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic, again, flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kagad. Sinama, pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay bumuhot. Diba? Sinong sinungaling ngayon? Si Manny Pacquiao o si Digong? Kaya nga sabi ko sa inyo lahat mga kababayan, itong katarantaduhan at nangyari sa ating bansang nakawan ngayon na nabisto ni PBBM, galing sa administrasyon ni Digong. Nag-umpisa talaga lahat sa katarantaduhan sa administrasyon ni Digong, ngayon lang nabisto sa administrasyon ni Marcos. Pero ang ginawa ng kampo ni Digong, binaliktad ang balita na ang Marcos administration ang korap. Bakit? Malamang sa Marcos administration nabisto, so, si Marcos ang sinisi. Pero hindi nila alam na lahat naman ng investigasyon ay nag-umpisa noong 2016. Di ba? Panahon ni Digong nag-umpisa ang nakawan. Nabisto sa administrasyon ni Marcos. Ngayon, ang ginawa ng mga DDS, si Marcos ang magnanakaw. Kita ninyo? Kita ninyo? Mga kababayan, galing nila, no? Si Marcos nakabisto sa pagnanakaw ng administrasyon ni Digong, tapos sabihin ng mga DDS supporter, pati mga vlogger, si Marcos ang magnanakaw. O kung si Marcos ang magnanakaw, bakit walang pangalan ni Marcos? O kung si Marcos ang magnanakaw, edi kasuhan ninyo. Diba? Chubbs, maraming salamat po sa iyo ma'am, sa super palipad. Thank you so much po. Salamat po, Chad Gionson. May galab shoutout po.